Kamusta kayo? Tara, pag-usapan natin ang Republic Act 7277. Isa itong napakahalagang batas na ginawa para sa bawat Pilipinong may kapansanan. So, kung ikaw ay isang PWD, isang magulang, guro, o kahit sinong gustong matuto, para sa'yo to. Simulan natin sa isang diretsahang tanong. Gaano mo ba talaga kakilala ang mga karapatang para sa'yo sa ilalim ng batas? Well, yan mismo ang alamin natin ngayon. At ito yung pinakapuso ng buong batas. Tandaan natin to ha, hindi ito tungkol sa awa o kawanggawa. Ang pinag-uusapan natin dito ay mga karapatang legal at garantisado. Okay, so ano nga ba talaga itong batas na to? Ano ba ang ipinapangako nito sa atin? Silipin natin. Ito po ang Republic Act 7277 o yung masikat na tawag na Magna Carta for Persons with Disability. Matagal-tagal na to, inilunsad pa noong 1992 at ito yung nagbigay ng framework para sa lahat ng karapatan at pribilehyo ng mga PWD sa Pilipinas. Ang ganda ng mga layunin nito, no? Sa madaling salita, ang gusto ng batas ay bigyang lakas ang mga PWD, tulungan silang maging self-reliant at siguraduhin kasama sila sa lipunan, hindi bilang iba, kundi bilang kapantay. At alam nyo, hindi tumigil dyan ang batas. Lumakas pa ito over the years. Noong 2007, dyan idinagdag yung sikat na 20% discount. Tapos, noong 2013, sinigurado pa na may espasyo para sa mga PWD sa gobyerno. Galing, di ba? Sige, next question. Napakahalaga nito. Sino-sino ba ang sakop ng batas? Para kanino ba talaga to? So ayon sa batas, ang PWD ay yung mga taong may limitasyon sa kanilang kakayahan dahil sa isang impairment, pwedeng mental, physical o sensory. Malawak ang sakop nito. Halimbawa yung physical impairment. Ito yung may mga hamon sa paggalaw o pagkilos. Nandyan din yung sensory impairment na sumasakop sa mga kapansanan sa paningin o pandinig. At napaka-importante nito, kasama rin ang mental o psychosocial impairments. Ito yung mga kondisyon na madalas hindi nakikita pero totoo at nangangailangan ng suporta at pag-unawa. At tingnan nyo kung gaano kalawak ang proteksyon. Tatlong sitwasyon yan. Una, kung mayroon kang active impairment. Pangalawa, kahit may history ka lang ng impairment pero okay ka na ngayon. At pangatlo, kung yung tingin sa'yo ng ibang tao ay may kapansanan ka, kahit wala naman, protektado ka pa rin. Ganun kalakas yan. Oh, sige, ready na ba kayo? Buksan na natin yung toolkit ng mga karapatan. Ito na yung kapangyarihan na nasa kamay ninyo. Sa ilalim ng Magna Carta, may 6 na pangunahing karapatan ka. Isipin nyo, para itong 6 na haligi na nagpapatatag sa isang pantay na pamumuhay. Trabaho, edukasyon, kalusugan at marami pang iba. Unahin na natin yung pinakasikat sa lahat, di ba? Yung 20% discount plus VAT exemption. Napakalaking tulong nito sa pang-araw-araw na gastusin, for sure. At ang dami nitong sakop, pwede sa gamot, sa pagkain sa labas, sa hotel, sa pamasahe sa eroplano, barko o bus dito sa Pinas, pati na rin sa mga serbisyong medical at sa tuition fees. So, i-maximize natin yan. Pagdating naman sa trabaho, 2 ang pangunahing proteksyon mo. Una, dapat may pantay na oportunidad ka. Bawal kang tanggihan sa trabahong kaya mo naman. At pangalawa, protektado ka laban sa diskriminasyon. Bawal na bawal kang tanggalin o babaan ng sahod dahil lang sa kapansanan mo. At sa edukasyon, napapakalinaw ng sinasabi ng batas. Pakinggan nyo. Ipinagbabawal sa anumang institusyong pang-edukasyon na tanggihan ang isang taong may kapansanan. Malinaw na malinaw, di ba? Walang pwedeng humadlang sa'yo kung gusto mong mag-aral. So ayan na, alam na natin yung mga karapatan. Ang tanong na yon, paano mo naman sila magagamit? Paano mo to i-unlock? At heto na mga kaibigan, ang pinaka-importanteng tool, yung PWD ID mo. Yan ang susi, yan ang passport mo sa lahat ng benepisyong ito. At super dali lang kumuha niyan, 4 na hakbang lang. Una, punta ka sa Social Welfare Office sa inyong lugar. Pangalawa, magdala ng medical certificate, picture at ID. Pangatlo, fill up ng form. At pang-4, ayun na, makukuha mo na ang ID mo at take note, libre yan, walang bayad. Bago tayo maghiwalay, gusto kong ibaon ninyo ito. Ang mga karapatan ninyo ay hindi isang pabor o pribilehyo. Ito ay batas. Ngayong mas malinaw na sa'yo ang mga karapatan mo, ang tanong ko na lang sa'yo ay ito.
Paano mo gagamitin ang kapangyarihang ito para isulat ang sarili mong kwentong tagumpay?